Sakay ng mga mabibilis na kabayo ay binagtas nila ang itinuro sa kanilang daan ni Reyna Atasha kung saan magiging ligtas sila sa pagtawid dito. Habang nakatayo naman sa harap ng salamin sina Aino at Reyna Michelle ay tinitigang mabuti ni Aino ang reaksyon ng Reyna habang tinutulungan niya itong mag-ayos ng sarili. Sa 2 taong paninilbihan niya rito ay ngayon pa lamang niya nakitang ngumiti na tila walang pinoproblema ang Reyna. Kakaiba ang ngiti nito dahil parang may itinatago o kaya inililihim na lingid sa kaalaman ni Aino. Pagkatapos masuklayan ng buhok ay nagpasya ng umalis si Aino, ngunit nagtaka siya nang pinatigil siya ng Reyna. Kabadong lumingon si Aino ngunit napansin niyang nakangiti sa kanya ito na parang may ikinatutuwang isang bagay. Wala ka bang nakalimutan? Umiling si Aino dahil wala siyang ideya kung ano ang tinutukoy ng Reyna. Ang mga papeles para sa konseho, hindi mo ba dadalhin ang mga iyon? Nakangiting tanong ni Reyna Michelle. Dahil dito, nawala ang kaba ni Aino at napasampal na lang ito sa noo. Tinawanan lang siya ng Reyna habang kinukuha ang mga papeles sa ibabaw ng desk ng Reyna. Siyempre, pasensya ka na. Habang iniipon ni Aino ang mga papeles ay biglang lumapit sa kanya ang Reyna. Di ito pinansin ni Aino at patuloy lang niyang dinadampot ang mga papeles sa mesa. Dahan-dahan lang ito sa kanyang mga hakbang pero nararamdaman ni Aino ang paglapit nito sa likuran. Ayos ka lang ba, Aino? Tanong ni Reyna Michelle. Oo, ayos lang naman. Medyo kinakabahan si Aino. Mukhang wala ka sa sarili ngayon Saad ng Reyna. Naku, wala to. Mukhang masama lang ang pakiramdam ko. Di kasi ako masyadong nakatulog kagabi. Sagot ni Aino. Kagabi? Nakita kitang umalis ng bayan. Sabihin mo, saan ka nagpunta ng oras na iyon? Napatigil sa ginagawa si Aino at nakaramdam ng takot. Hindi niya akalaing matutuklasan pala ng Reyna ang pagpuslit niya sa palasyo. Dala ng matinding takot at kaba ay hindi na tuloy alam ni Aino kung ano ang mga idadahilan niya. Ano kasi? Nanginginig ang boses ni Aino nang humarap siya sa Reyna, ngunit napansin niyang nakangiti pa rin ito na parang wala man lang bakas ng pagdududa. Aino, maaaring ako ang Reyna mo, ngunit hindi mo kailangang itago sa akin ang iyong mga sekreto. Mahinahong wika ni Reyna Michelle. Dahil dito, mas lalong nadagdagan ng kaba at takot ni Aino. Mukhang wala na nga siyang maitatago pa at tila buking na ng Reyna ang kanyang itinatago. Kaya naman nagpasya siyang sabihin na lamang ang totoo kay Reyna Michelle. Huminga siya ng malalim pagkatapos nanginginig na tumitig sa Reyna. Mahal na ginang, ang totoo po kasi niyan. Napahinto sa pagsasalita si Aino. Kung sino man siya, napakaswerte niya. Isa kang magandang babae at may mabuting puso. Nakangiting wika ni Reyna Michelle. Nakahinga ng maluwag si Aino dahil ang akala niya ay buking na siya. Salamat, mahal na ginang. Pero napakaraming bagay pa na dapat asikasuhin. Sinakyan lang ni Aino ang gustong ipunto ni Reyna Michelle para hindi siya mahalata nito. Alam kong mas mahusay ka kaysa sa sinuman. Magaling ka, sa totoo lang. Sige na Aino, ako na magdadala niyan. Gawin mo na ang mga ibang panggagawin. Saad ng Reyna kay Aino. Masayang inabot naman ni Aino ang mga papeles kay Reyna Michelle. Salamat po, kamahalan. Yumuko si Aino at lumabas na ng silid. Hinatid lang siya ng tingin ni Reyna Michelle. Dumating si Rohan sa Ismere ng tanghaling tapat, ngunit nadatnan niyang balot pa rin ng makakapal na nyebe ang lupain. Parang naghahalo ang makapal na hamog at hangin sa lamig ng paligid habang matatanaw naman sa di kalayuan ng isang malaking kastilyo. Dali-dali siyang nagtungo sa kastilyo niya kung saan nakaupo si Raya sa trono niya.
Napatingin sa kanya si Raya na kanina pa naghihintay ng magandang balita mula sa mahabang paglalakbay niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Ano yun? Nagkaroon ba ng problema? Tanong ni Raya nang mapansin itong seryoso ang mukha ng kaalyado. Sa mga sandaling ito ay papunta na rito sina Jericho. Mukhang madali lang silang nakalusot. Saad ni Rohan. Imposible. Ilang araw na nagbabantay ang mga tauhan natin sa hangganan. Papaanong nangyari nakalagpas sila doon? Napatayo sa sobrang pagtataka si Raya at galit itong lumapit kay Rohan. Dumaan sila sa may kanluran mula sa kabay ng lupain ni Reyna at Tasha. Mukhang mas lalo pang tumibay ang kanilang alyansa at sigurado kung may pinaplano silang masama laban sa atin. Sagot naman ni Rohan. Bakit naman niya gagawin yun? Tanong ni Raya. Ang ibig sabihin lang nito ay gusto kanilang sorpresahin. Natitiyak akong wala pang isang araw makakarating na sila rito. Paliwanag naman ni Rohan. Pero sa halip na matakot ay mas lalong natuwa si Raya. Marahil ito na ang pagkakataon niya para makaganti sa kapatid niya. Ihanda ang mga tao para sa labanan. Bibigyan natin sila ng masigabong pagsalubong para batiin sila. Umalis si Raya nang nakangiti. Si Haring Jericho at ang kanyang mga tauhan naman ay nakapagtayo na ng kampo sa gitna ng kagubatan. Napagdesisyonan nilang ipagpaliban muna ang paglalakbay dahil sa malalabong daan at lumalamig na klima ng panahon. Kumakain sila habang nakapalibot sa bonfire at nagsasaya. Napansin ni Haring Jericho ang nakatulalang si Javier na nakaupo sa malapit sa sapa. Nilapitan niya ito para tanungin kung bakit ito nag-iisa. Javier, may problema ba? Tawag ni Haring Jericho. Paano nila nagagawang tumawa at magbiruan habang ang mga kasamahan natin ay nasa bingid ng panganib? Wika ni Javier. Umupo si Haring Jericho sa tabi niya. Napadighay sandali si Haring Jericho. Hindi ba nila alam ang kakaharapin natin sa Ismere? May ideya ba sila kung anong nandoon? Saad ni Javier. Oo, alam nila. Ngunit ang isang mandirigma ay natututong magsaya sa bawat araw, gaya lang nito, upang makalimutan sandali ang mapapait na bagay sa loob ng taon-taong digmaan. Nakakatulong ito sa pagpapakalma sa isipan. Kaya imbes na magreklamo ka dyan, bakit di mo na lang kami saluhan doon? Wika ni Haring Jericho. Dahil alam kong baka ito na ang huling araw ko. Sagot kaagad ni Javier na ikinairitan naman ni Haring Jericho. Bakit ganyan ka magsalita? Tandaan mo, hindi ka mamamatay, Javier. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago kanila magalaw. Naiintindihan mo ba, ha? Panenermo ni Haring Jericho. Makapangyarihan si Raya. Mas lalo pa siyang lumakas. Delikado siya, Jericho. Alam mo ba yun? Sabi ni Javier. Alam ko. Tugon ni Haring Jericho na wala man lang bahid ng takot ang makikita sa kanyang muka. Relax lang ito at kalmado habang si Javier ay natatakot para sa kanyang kaligtasan. Siguradong kasama na ni Raya ang taong papatay kay Haring Jericho sa hinaharap. At wala kang pakialam doon? Sambit naman ni Javier. Tanging mga tauhan ko lang ang iniisip ko. Higit pa sila sa magkaibigan. Higit pa sa magkapatid. Kahit ano pa ang nasa unahan ko, hindi ako matatakot at hindi ko sila pababayaan dahil ganun din sila sa akin. Naniniwala kung hindi rin nila ako pababayaan. Mahabang paliwanag ni Haring Jericho. Medyo napanatag naman ng kaunti ang loob ni Javier, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mangamba lalo na't lumalago pa ang mahika ni Raya. Naiintindihan ko. Sana hanggang sa isipan ko lang ito. Pero gagawin ko ang makakaya ko para protektahan ka. Seryosong sabi ni Javier.
Ngumiti lang sa kanya si Haring Jericho na tila hindi isinasaalang-alang ang kanyang mga sinabi. Tumayo si Haring Jericho at inakay si Javier patayo. Halika na nang makakain ka na. Pumunta sina Haring Jericho at Javier sa campsite upang makisalo sa kasiyahan ng tropa. Samantala, malalim na ang gabi nang umalis ang hukbo ni Raya mula sa Ismere. Plano nilang gulatin ang grupo ni Haring Jericho habang ito ay hindi handa sa pagdating nila. Kinabukasan, nagsisimula ng mag-impake sina Haring Jericho kasama ang mga tauhan na nililigpit na ang mga gamit at naghahanda na para umalis. Pero habang nagliligpit ay nakarinig sila ng ilang umuungol na kabayo sa malapit, kaya naalerto agad ang grupo at inilabas ang kani-kanilang mga sandata. Habang palinga-linga sa buong paligid ay natanaw nila ang malaking hukbo na lumitaw mula sa namuong hamog sa mga sulok ng gubat. "Napapaligiran tayo!" Sigaw ni Javier na nataranta na sa dami ng bilang ng mga kalaban. Halos mapalibutan na sila ng mga ito kung saan lumilitaw sila sa mga sulok ng kakahuyan na parang mga langgam. Sa dami ng mga kalaban ay nakapag-isip-isip rin si Haring Jericho na hindi nila kakayanin harapin ang mga ito habang sinubukan pa nilang umabante para idomina ang pagsulong ng mga ito. "Hindi na tayo pwedeng manatili rito," saad ni Nicolas. Maya-maya ay napansin ni Haring Jericho na papalapit sa kanila si Raya sakay ng isang itim na kabayo na siyang nagmamano sa napakalaking hukbo na nakapalibot sa kanila ngayon. Kasama nito si Rohan, ang pinuno ng mga Saxon, kung saan umaabante rin ito para ipitin ng mga kabalyero sa isang lugar ng labanan. Dahil dito, lubos na nangamba si Haring Jericho sa maaaring mangyari, kaya nagpasya siyang paatrasin na lang ang kanyang grupo. "Takbo!" sigaw ni Haring Jericho. Tumakbo ang mga kabalyero, ngunit inatake sila ng mga Saxon sa likuran, kaya kinailangan nilang manindigan. Kasunod nito ay pumasok na sila sa isang matinding labanan. Subalit nahihirapan silang mag-retaliate sa sikip ng lugar, kaya inutusan ni Eliseo ang mga archers nila na magpalipad ng mga palaso upang mapahinto ang matinding opensiba ng mga Saxon. Sa isang kumpas ng kanyang mga kamay ay inulan ng mga palaso ang mga Saxon, kung saan marami sa mga ito ang nalagas mula sa sunod-sunod na pagpitik ng mga crossbow mula sa mga mauhusay nilang mamamana. Tagos-tagos sa katawan ng mga Saxon ng mga matutulis na palaso kung saan nahirapang makababa ang mga ito para lusubin ang pangkat ni Elias. Parang mga karayom na bumabagsak ang mga palaso sa mga kalaban na naging dahilan upang kumalat ang mga ito at magtago sa mga puno. Habang nagkakagulo na sa iba't ibang dako, makikita naman sa gitna si Nicolas na nakikipaglaban kasama ng ilang mga kabalyero. Hinarap ni Nicolas ang isang Saxon warrior na bulag na sumugod dala ang isang palakol habang walang habas na winawasiwas sa kanya. Napaliyad si Nicolas nang magtapo ng slash ang kalaban. Napaslay dito. Habang dumudulas sa mga tuhod niya sa mga tuyong dahon sa lupa ay ginamit ni Nicolas ang puwersa at hinati niya ang kamay ng kalaban at napahiyaw ito sa sakit. Subalit agad din niya itong sinundan ng taga at humiwalay ang ulo ng Saxon sa katawan nito. Nakasuot ng maskara ang mga Saxon na may mahabang kapa at balabal, kaya halos hindi kita ang kanilang mga muka. Matitibay ang mga suot nilang maskara na nakadikit pa sa kanilang mga helmet. Kaya naman kinakailangan sa leeg sila dapat patamaan upang tumalab ang mga espada sa kanila. Isang Saxon uli ang sumugod kay Nicolas, pero hinampas lang ito ni Nicolas ng espada at tumambling ng isang beses ang Saxon sa ere na parang katawan ng saging. Tinaga ito sa leeg ni Nicolas at naputol ang ulo ng kalaban. Winasiwas ni Nicolas ang espada niya sa tagiliran nang tumalo ng isang maliit na lalaki. Sa gulat ng kalaban ay huli na para iwasan pa ang matalas na espada ng kabalyero.
Lumuwa ang bituka ng lalaki matapos mahagip ng talim at sa isang hugot ay tumalamsik ang masaganang dugo sa malaking puno. Hindi na inabot ng 3 segundo ang Saxon warrior at agad itong binawian ng buhay nang nakatirik ang mga mata. Subalit hindi pa dito natatapos ang kabalyero ni Nicolas sapagkat isang kalaban muli ang sumulpot sa harap niya na walang iba kundi si Rohan, na kung saan dala-dala nito ang isang mahabang kampilan na hinihimas pa niya ang talim na parang hinahamon ng duelo si Nicolas. Dahil dito, kinailangang harapin ni Nicolas ang pinuno ng mga Saxon upang mapababa ang moral ng mga kalaban. Seryoso lang na nakatitig kay Nicolas si Rohan na tila wala man lang bahid ng takot sa mukha. Naghanda ang dalawa sa maggaganap na laban. Hinawakan mabuti ni Nicolas ang espada niya at sinubukang ikutan si Rohan. Subalit sadyang matalino ang matanda at sinugod niya kaagad si Nicolas. Kasabay ng pagmaneuver ni Rohan, humataw ito ng isang malakas na taga kay Nicolas. Nakaiwas si Nicolas nang tumalon siya pa atras. Sumagot din siya ng atake, kaso lang nasalag kaagad ito ni Rohan. Sumasagitsit sa hangin ang sagutan ng dalawa ng espada na animoy mga batang naglalaro ng kawayan. Nag-sidestep bigla si Nicolas sabay tinusok sa ulo si Rohan. Yumuko si Rohan at nagtapon ng right straight sa tagiliran. Tinapik ito ni Nicolas gamit ang bakal na nakakabit sa kanyang braso at inundayan ng saksak si Rohan. Nakaatras agad si Rohan kaya hindi siya naabot ng espada ni Nicolas. Sinubukan ni Nicolas na rambuhin ng atake ang matanda, subalit mabilis itong gumalaw kaya hindi niya ito matamaan. Maliksi din itong kumilos kaya medyo nahihirapan si Nicolas sabayan ito. Habang binabanatan ng mga kombinasyon ni Nicolas si Rohan ay lingid sa kanyang kaalaman, may pinaplano na pala sa kanya si Rohan. Hinihintay nito na makatapak si Rohan sa malambot na lupa kung saan mahihirapan siyang makagalaw kapag nagawi siya dito. Nakatapak si Nicolas sa putik at nagulat siya nang di siya makakilos sa bigat ng lupa na kumapit sa mga bota niya. Dahil dito, sinamantala ito ni Rohan at sinipa siya nito sa tiyan kung saan tumilapon siya sa malaking bato malapit sa puno. Dra! Napakapit si Nicolas sa bato dahil sa impact. Lumapit sa kanya si Rohan upang tapusin siya. Subalit agad na nakarecover si Nicolas at winasiwas niya ang espada kay Rohan. Agad na nakailag ang matanda nang tumalon ito pa atras kaya naiwasan nito ang maagang halik ni kamatayan. Lumapit sa kanya si Nicolas at muli silang naglaban hanggang sa tinamaan siya ni Rohan sa binti gamit ang mabilis na pagwasiwas nito ng sandata. Ah! Napasigaw sa sakit si Nicolas. Napansin naman ito ni Haring Jericho na kasalukuyang ring lumalaban sa mga Saxon. Hinampas ni Rohan si Nicolas ngunit nasalag ng kabalyero ang atake. Dahil sa pinsala ni Nicolas ay hindi siya makakilos na maayos na siya namang sinamantala ng tusong pinuno. Nirambo nito ng taga si Nicolas kung saan isang kamay na lang niya ang nagagamit habang ang isang kamay ay nakahawak sa sugatang binti. Isang wasiwas pa ang ipinatikim ni Rohan pero na-block ito ni Nicolas, subalit hindi niya inaasahan ng pagpuslit ng sipa ng pinuno ng mga Saxon. Tuluyang bumagsak sa lupa si Nicolas gamit ang pagtadyak sa kanya ni Rohan na solidong tumama sa kanyang sikmura. Tumilapon ng ilang dipa si Nicolas at nakatihaya itong bumagsak. Nakita ito ni Haring Jericho kaya dali-dali niyang pinuntahan ng tauhan upang iligtas ito. Galit na sinugod ni Haring Jericho si Rohan ngunit hinarang siya ng mga tauhan nito. Pero sa halip na umiwas ay sinasagasaan lamang ito ni Haring Jericho na parang rumaragas ang toro. Gamit ang bilis ng mga kamay at paa ay isa-isa niyang pinatumba ang mga nakaharang na kalaban. 3 mandirigmang Saxon ang napatumba ni Haring Jericho na pare-parehong tinamaan ng sipa at laslas. 4 na Saxon warriors ang sinubukan siyang pigilan sa daan. Malalaki at nakasuot ng mga armors ang mga ito, subalit pinasadahan lang ito ng espada ni Haring Jericho.
Isang Saxon ang nagbitiw ng tagapapunta kay Haring Jericho, ngunit yumukulang ang hari at sinalubong ang atake ng kalaban. Tinamaan ito sa dibdib, tapos sinipa ito ni Haring Jericho, kaya nabuwal ito sa kasamahan. Hindi tuloy makakilos ng maayos ang iba dahil sa nakaharang na kasama nito. Sinamantala ito ni Haring Jericho at tinuhog sa likod ang sinipa niyang Saxon warrior, kung saan tumagos ang espada niya sa sikmura ng dalawa. Hindi nakareak ang kalaban sa bilis ng pangyayari at pareho silang napasukan ng dugo. Sabay silang bumagsak sa lupa na duguan habang nakatirik ang mga mata. Wala silang magawa kundi sundan ng tingin ang magiting na hari, kung saan inatake din ito ang papasugod pang kalaban. Sinabayan niya ang dalawa. Nakaiwas si Haring Jericho sa right strike ng kalaban nang magdak siya sa kaliwa. Pinaikot ni Haring Jericho ang espada pagkatapos ay hiniwaan niya sa binti ang Saxon at gamit ang espada ay pinatumbling niya ito. Umikot ng isang beses sa ere ang Saxon, ngunit pagbagsak nito ay sinalubong niya ang ligaw na espada ni Haring Jericho. Parang sinampal ng espada ang kalaban matapos itong tamaan ng horizontal strike ng hari. Hindi man lang nakatama ang Saxon kahit galos man lang kay Haring Jericho. Bumagsak ang lalaki na halos sumiwalay na ang bewang sa katawan sa napakatalas na espada. Sumunod na sumugod ang pang-apat na Saxon na lihim na sumundot kay Haring Jericho. Naramdaman ni Haring Jericho ang sagitsit ng palakol sa likuran. Nasalag niya ang atake. Isang sipa ang natanggap ng kalaban. Nang mapayuko ay tinagbas ito ni Haring Jericho sa ulo. Iniwan ni Haring Jericho ang apat na Saxon warriors na pare-parehong nagtamo ng mga malalagim na tama sa katawan. Pagkatapos nito ay hinarap naman niya si Rohan na kasalukuyang nakatayo sa harap ni Nicolas na gumagapang sa sakit. Dali-dali niyang tinaga sa ulo ang matandang lalaki habang ito ay nakatalikod. Pero naramdaman ni Rohan ang sagitsit ng espada niya kaya nakaiwas ito. Naglaban sila ni Haring Jericho kung saan naging advantage ni Haring Jericho ang pagkabigla ng pinuno. Tinadtad niya ng taga ang matanda na walang ibang magawa kundi sumalaglang ng mga atake niya. Pinalihis ni Haring Jericho ang direksyon ng espada at dito ay muntik nang matamaan si Rohan sa tiyan. Maswerte itong nakatalon ng paatras pero nagdash agad si Haring Jericho at nakalapit siya sa pinuno ng mga Saxon warrior. Ano? Gulat si Rohan sa nangyari pero huli na nang tagain siya ni Haring Jericho. Sinalag ito ni Rohan, subalit dahil sa malakas na impact ay tumilapo ng espada niya at napunta sa malayo. Tatagain na ulit sana siya ni Haring Jericho subalit biglang sumulpot sa tagiliran nila ang isang Saxon kaya nahati ang isip ni Haring Jericho. Pinili niyang tapusin ang tauhan bago niya patayin ang pinuno ng mga Saxon. Napaliyad ang katawan ni Haring Jericho nang iwas-iwas ng kalaban ng palakol sa ulo niya. Dumaan ng palakol sa damit ni Haring Jericho at kitang-kita niya kung paano matanggal isa-isa ang mga botones sa ibabaw ng kamiseta niya. Mabuti na lang ay nakaiwas kaagad siya dahil siguradong katapusan na sana niya. Tumayo ng tuwid si Haring Jericho nang mailaga ng atake at gumanti siya sa nakatalikod na kalaban. Hindi na nakapalag ang kalaban nang tagain ito ni Haring Jericho sa likod. Napaliyad ang Saxon nang matikman nito ang bangis ng espada ni Haring Jericho at kasunod nito ay napatihaya ito sa lupa na sumasargo ang kanyang dugo sa likod. Napahinga na lang ng malalim si Haring Jericho pagkatapos ng nangyari. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nakadampot na pala ng sandata si Rohan. Sinamantala niya ang nakatalikod na batang hari at gamit ang matigas na kahoy na may mga spikes sa dulo ay pinukpok niya sa likod si Haring Jericho. Nakaramdam ng matinding sakit si Haring Jericho nang bumaon sa likod niya ang mga pako sa dulo ng matigas na kahoy. Agad siyang natumba kasabay ng pagkahilo. Napangiti si Rohan sa kanyang nagawa. Hayop ka! Galit na tumayo si Nicolas nang masaksihan niya ang nangyari.
Sinamahan siya ni Eliseo at sabay nilang nilabanan si Rohan habang hinihila ni Javier si Haring Jericho palayo sa larangan ng labanan. Pinaulanan nila ng mabibilis na mga atake si Rohan kaya hindi makaporma ng maayos ang pinuno ng mga Sakson. Sa galit na napuno sa dalawa ay hindi nila hinayaan na makaganti si Rohan. Tuloy-tuloy lang silang sumusugod. Sigaw ni Nicolas na galit kay Rohan. Hindi niya ininda ang sakit sa binti habang nakikipagpalitan ng atake kay Rohan. Nalilito na tuloy si Rohan kung sino ang uunahin niya sa dalawa matapos siyang maikutan ng mga ito. Sunod-sunod na taga ang natanggap niya sa dalawa na parehong nag-aapoy sa galit dahil sa ginawa niya sa kanilang hari. Gamit ng sandata niya ay pinagsasalag niya ito na hindi man lang makasagot ng atake sa mararahas na opensa ng dalawa. Pilit siyang pinupwersa ng mga ito na mapaatras upang makatakas si Haring Jericho na kasalukuyang inaakay ni Javier papalayo sa labanan. Subalit hindi pa rin sila hinahayaang makatakas ni Rohan at gamit ang pagsenya sa mga tauhan ay hinabol ng dalawang nakasakay sa mga kabayo si Haring Jericho. Naramdaman ni Javier na may humahabol sa kanila kaya naman dali-dali siyang naghanap ng ligtas na lugar. Mula sa isang malaking puno ay pinasandig niya muna ang walang malay ni si Haring Jericho at napansin niya ang dalawang Sakson na malapit na makarating sa kanila. Umusal agad ng spell si Javier at walang ano-ano'y isang ahas ang nagmula sa mga sulok ng palumpong at tinakot ang isa sa mga kabayo ng mandirigmang Sakson. Umungol sa takot ang hayop at sa pagliyad nito ay nawalan ng balanse ang Sakson at nahulog ito sa sinasakyang kabayo. Dumaan sa kanya ang kasamahan kaya natapakan siya sa tiyan ng kabayo nito. Dahil tuloy sa sakit ay hindi sinasadyang nataga ng Sakson ang paa ng kabayo na naging dahilan para bumagsak din ang kasamahan niya. Ngunit sa pagkalaglag nito ay tumuhog sa kanya ang sariling espada matapos ito mawalan ng balanse sa pagbagsak. Matapos ang kamalasang nangyari ay iniwan na ni Javier ang dalawang nakahandusay na Sakson na wala ng buhay. Tumakas si Javier kasama si Haring Jericho papunta sa isang masukal na kagubatan. Habang akay-akay si Haring Jericho ay inikot-ikot maigi ni Javier ang mga sulok ng kakahuyan upang ilayo ang malakas na amoy nila kay Raya na kasalukuyan na ring hinahanap sila sa gitna ng labanan. Hindi man lang nito napansin ang pagtakas ng dalawa dahilan sa naging abala ito sa pagmando sa mga tauhang Sakson ni Rohan. Pinipilit niyang ipitin sa isang lugar ang mga kabalyero pero sadyang sanay sa bakbakan ng mga ito kung kaya't nahihirapan si Raya na i-penetrate ng madalian ang mga tauhan ni Haring Jericho. Dahil mas kabisado nila ang jungle warfare ay hindi basta-basta naiikutan ng mga kabalyero. Sa pangunguna pa rin ni Nicolas at Eliseo ay pinagsama-sama nila ang mga tauhan. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang formation upang itulak ang hukbo ni Raya at Rohan papalabas ng gubat. Gamit ang mga tirang kalasag at sibat ay pinaatras nila ang malalaking hukbo ni Raya na walang magawa kundi mapaatras sa matibay na posisyon ng mga kabalyero. Matapos nila itong mapaatras ng ilang metro ay saka naman sila kumilos at tumakbo papalayo sa labanan. Nagkahiwa-hiwalay man ng grupo ay nagpapasalamat pa rin sila dahil sa kakaunti lamang ang nalagas sa kanila kumpara sa mga Sakson na halos 100 na ang nasawi sa mga ito matapos ang sapilitang pukpukan sa magigiting na mga kabalyero ng Terra Veda. Hindi inaasahan ni Raya at Rohan na mas marami ang masasawi sa kanila gayong nasa kanila ang momentum ng laban. Dahil sa bigong misyon ay napilitan na lang na umatras ang hukbo upang magbalak muli ng panibagong pagsalakay. Habang sina Nicolas naman ay misyon na hanapin sina Haring Jericho, ngunit wala pa silang ideya kung saan nagpunta ang mga ito. Makalipas ng ilang oras ay makikita ng nakahilata si Haring Jericho sa tabi ng isang maliit na troso habang si Javier ay nakaupo lamang sa tabi nito. Napaungol sa sakit si Haring Jericho nang muling maramdaman ng pinsala sa likod at nagsimulang magmulat ng mga mata. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Javier. Anong nangyari?
Tanong ni Haring Jericho na nawalan saglit ng alaala matapos mabagok ang ulo sa maliit na bato. Umupo ito sa punong kahoy tapos tumingin-tingin sa paligid. Nasa gitna sila ng masukal na kagubatan at may isang bonfire sa harapan nila. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari at saang lugar siya dinala ni Javier. Hindi mo naaalala ang nangyari? Tanong pa ni Javier. Nasaan na yung iba? Si Nicolas, si Eliseo. Nasaan ang mga tauhan ko? Balik tanong ng hari. Sinubukan itong tumayo subalit mas lalong kumirot ang sugat niya kaya napaupo na lamang siya sa nakahigang punong kahoy. Wala akong magawa. Kinailangan kitang dalhin sa ligtas na lugar. Sagot ni Javier na may bahid ng pag-aalala. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong uli ng batang hari. Napahawak siya sa kumikirot na ulo. Gaya ng dati, iniligtas ko muli ang kaluluwa mo. Hindi pa ba halata yun, ha? Sarcastic na sagot ni Javier. Ikaw, ililigtas ako. Nagbibiro ka ba? Hindi kaagad naniwala si Haring Jericho sa pinaglilintaya ni Javier. Oo naman, at kaya kong ipakita yun. Paulit-ulit ko na yan sinabi sa'yo. Marami akong talento. Sinubukang magbiro ni Javier pero naging bitter lang sa kanya si Haring Jericho. Sa halip na mainis ay tinulungan na lamang ni Javier si Haring Jericho na makatayo. Mabuti naman at ayos ka lang. Wika pa ni Haring Jericho. Huwag mo na akong alalahanin. Halika na, kailangan na natin magmadali. Malamang nasa paligid pa rin ang mga tauhan ni Raya para tagusin tayo. Sagot ni Javier. Kaya sumang-ayon na lang si Haring Jericho at dinampot ang espada niya na nakatusok sa tabi ng punong kahoy. Sa ilalim naman ng kastilyo, makikitang nagpapahinga ang mga kalalakihang bihag. Buong maghapon silang pinagtrabaho ni Raya ng walang kain at pahinga. Kaya nahihimbing sa tulog ang mga lalaki sa kabilang bahagi ng kuweba. Samantalang sina Kael at Ramon ay nasa loob ng mga piitan kung saan malayo sila sa mga bihag. Nakahiga din sila at kasalukuyan ring natutulog sa lupa, ngunit biglang nagising si Kael nang may maramdamang ingay malapit sa kanila. Pagbangon ni Kael ay napansin niya ang kakaibang asul na liwanag na kumukutitap malapit sa piitan. Dahil dito, ginising niya agad si Ramon na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Tanging ang pang-ibaba lang nila ang tumatakip sa kanilang mga katawan. Ramon! Tinapik niya ang kamay ni Ramon gamit ang kanyang kamay, ngunit hindi nagising si Ramon. Ramon, gumising ka! Gising! Mahinang sabi ni Kael, kaya nagising si Ramon at pupungas-pungas na tumingin kay Kael nang mabulabog ang kanyang mahimbing na pagtulog. Ano ba kasi? Naiiritang tanong ni Ramon. May kakaiba akong napansin, Jan. Tinuro ni Kael ang direksyon kung saan niya nakita ang umaandap-andap na ilaw na nasa kabilang bahagi lang ng kanilang piitan. Nakita mo ba yun? Tanong ni Kael. Subalit kahit anong patingin-tingin ni Ramon sa direksyong tinuturo ni Kael ay wala siyang maaninag na bagay mula sa dulong iyon. Ano ba yun? Wala naman akong nakikita eh. Reklamo pa ni Ramon. Maingat pa rin pinagmamasdan ni Kael ang madilim na bahagi ng kuweba kung saan siya may nakita. Maya-maya pa ay naramdaman ni Ramon na may paparating kaya tinapik kaagad niya si Kael at nagkunwari silang natutulog. Pagdaan ng 2 sakson ay muling tinignan ni Kael ang madilim na bahagi ng kuweba, ngunit wala na roon ang umiilaw na kulay asul na liwanag. Napaisip tuloy si Kael kung ano ang kanyang nakita sa bahaging iyon.